Magandang umaga mga bata. Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Maraming salamat mga bata. Meron bang lumiban sa ating talakayan ngayong umaga? Magaling kung wala. At dahil walang lumiban ay alamin na natin ang ating mga alituntunin. Basahin natin ng sabay-sabay. Itaas lamang ang kamay kung gustong sumagot o magtanong. Itaas lamang daw natin ang ating mga kamay kung gusto nating sumagot o magtanong. Pangalawa ay makinig sa talakayan habang nagtuturo si teacher. At ang pangatlo naman ay huwag maingay at malikot sa klase. Aktibong makilahok sa talakayan at mga gawain. Gumamit ng magalang na salita at ang panghuli ay respeto ang bawat isa. Ngayon mga bata ay merong inihanda si teacher na gawain na kung saan meron ako ditong mahiwagang kahon. Ang gagawin nyo ay ipapasa nyo ang kahon na ito habang tumutugtog ang musika. At kapag nag-stop ang music at kung sino ang may hawak sa ating mahiwagang kahon, ay siyang bubunot at ilalarawan niya ang kanyang nabunot base sa itsura, lasa at amoy nito. Maliwanag ba ang panuto mga bata? Magaling! Kung ganon ay simulan na natin ang gawain. Talaga nga nakinig kayo sa ating talakayan kahapon mga bata. At isa lamang itong patunay na handa na kayo para sa ating gawain. Pero bago yan ay meron ulit akong hinandang gawain para sa inyo. At ito ay meron akong inihandang maikling kwento na ang pamagat ay si Mang Linong Magtotroso. Babasahin natin ito ng sabay-sabay at ang gagawin nyo ay makikinig kayo ng mabuti. Kasi pagdating sa gawain mamaya ay para masagot ninyo ang aking mga katanungan. Pagkatapos natin basahin ang maikling kwento mga bata ay meron naman tayo dito malaking puno. At nakikita nyo ba ang mga bunga ng puno mga bata? Ayan. Ang gagawin nyo mamaya ay pipitasin nyo ang mga bunga nito. At ang bawat bunga ay may kalagitna tanong. Na kung saan ang mga tanong na ito ay manggagaling lang din sa ating binasang maikling kwento. Maliwanag ba mga bata? Magaling! Base sa ating mga ginawang aktibidad, ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay tungkol sa elemento ng kwento. Ano nga ba ang kwento, mga bata? At base sa ating ginawang aktibidad, ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay tungkol sa elemento ng kwento. Ano nga ba ang elemento ng kwento? Meron ba kayong ideya, mga bata? Ayan. Pero bago ang lahat, unahin muna natin alamin kung ano nga ba ang kwento. Basahin natin ng sabay-sabay. Kwento ay maikling salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalan o impresyon lamang. So, ang kwento daw mga bata ay isang maikling salaysay. Maaaring ito ay pasulat at pasalita at ito din ay maaaring base sa sariling karanasan o sa kwento ng iba. Naiintindihan ba mga bata? Ayan, dahil alam na natin ang ibig sabihin ng kwento, alamin naman natin ngayon ang mga elemento nito. Ang unang elemento ng kwento ay ang tauhan. Ano nga ba ang tauhan? Basahin nga natin ng sabay-sabay. Ang tawag sa gumaganap sa kwento, maaaring bida o kontrabida ang papel na gagampanan ng bawat isa. Ayan mga bata, ang tauhan daw pala ang tawag sa mga gumaganap sa mga maikling kwento. Halimbawa nito ay si Juan Tamad at ang tauhan sa Juan Tamad ay si
Juan. Magaling mga bata. Ang sumunod naman na elemento ng kwento ay ang tagpuan. Ano nga ba ang tagpuan? Basahin nga natin ng sabay-sabay. Ito ay tumutukoy sa pook at panahong pinangyarihan, ginalawan, at kapaligiran ng tauhan. Ayan. Ito daw ay tumutukoy sa pook, lugar, na pinangyarihan ng kwento. Halimbawa naman nito ay sa kagubatan, sa karagatan, or sa iba pang lugar na kung saan dito naganap ang kwento. Naiintindihan ba ang pangalawang elemento ng kwento, mga bata? Magaling! Dahil naiintindihan nyo na ang pangalawang elemento, ay dumako naman tayo sa pangatlong elemento, na kung saan ito ay ang banghay. Ayan, basahin nga natin ng sabay-sabay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. So, ang banghay daw, mga bata, ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. At ito ay ginagamitan natin ng mga panandang una, sumunod, at panghuli. So, iyon ang ibig sabihin ng banghay, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Naiintindihan niyo ba ang tatlong elemento ng kwento, mga bata? Ayan, magaling kung naiintindihan niyo ang elemento ng kwento. Ngayon, kung talagang naiintindihan niyo na ang ibig sabihin ng kwento at ang elemento nito, ay dumako naman tayo sa isa pang gawain. Ang inyong gagawin, mga bata, ay gagawa kayo ng inyong sariling kwento. Magkakaroon tayo ng dalawang pangkat. Ang pangkat ng mahusay at ang pangkat ng magagaling. Ayan. Ang pangkat mahuhusay ay gagawa ng sarili nilang kwento base sa sariling karanasan. At ang pangkat magagaling naman ay ibubuod lamang nila ang kwentong si Mang Linong Magtotroso. Maliwanag ba ang panuto? Ayan, kung maliwanag na ang ating panuto, ay papangkatin ko na kayo sa dalawa. At dahil balanse naman ang inyong mga upuan, mga bata, ito na ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ngayon ay magsitungo na kayo sa inyong mga pangkat at gawin ang inyong gawain. Gagawin nyo lamang ito, mga bata, sa loob ng 10 minuto. Ayan. Tapos na ba ang lahat? Magaling kung tapos na, ipresenta na ninyo sa harapan ng inyong ginawa. Napakahusay, mga bata, talagang naiintindihan ninyo ang ating talakayan. Ano nga ba ang ating tinatalakay ngayon, mga bata? Magaling. Ang ating tinatalakay ngayon ay ang elemento ng kwento. At ano nga ulit ba tinawag na tauhan? Ayan, napakahusay naman ng mga bata. Ang tauhan ay ang gumaganap sa kwento. Maaaring bida o kontrabida ang gagampanan. At ano nga ang tawag sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento? Napakahusay. Ang tawag sa pagkakasunod-sunod ay banghay. At ano naman ang ibig sabihin kung ang sinasabi ay pook o lugar na pinangyarihan ng kwento? Napakahusay. Ito ay ang tagpuan. Talagang napakahusay ng ating mga anak. Naiintindihan nila ang aming tinatalakay ngayon. At dahil naiintindihan nyo na ang ating tinatalakay, maglabas kayo ng papel at gawin ang aking inihandang gawain. Tapos na ba, class? Ano nga kaya ang kahalagahan ng pag-aaral natin tungkol sa elemento ng kwento, mga bata? Or rephrase natin yung tanong. Bakit natin pinag-aaralan ang elemento ng kwento? Sige nga, James Patrick. Magaling, James Patrick. Kaya natin pinag-aaralan ang elemento ng kwento ay upang matukoy natin ang pagkakaiba-iba ng mga elemento nito.
At para naman maging makabuluhan pagdating ng araw kung tayo ay gagawa ng kwento or alam natin ibuod ang isang maikling kwento dahil napag-aralan na natin ngayon. Meron ka pa bang ibang ideya? Sige nga, Jo, subukan mo nga. Napakahusay ni Jo. At kapag inirelate naman natin sa sarili nating buhay o sa pang-araw-araw nating buhay, bakit ang kahalagahan nito at bakit natin ito pinag-aaralan? Michelle? Ayan, napakahusay naman ni Michelle. Talaga nga, alam niya kung paano i-apply sa kanyang pang-araw-araw na buhay ang pag-aaral ng elemento ng kwento. Mga bata, lagi nating tatandaan na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, napakahalaga na tayo ay maging totoo sa kapwa. Kailangan nating makabuluhan ang ating mga sasabihin. Kailangan ito ay detalyado, makatotohanan at pawang katotohanan lamang. Ayan, yan kung i-relate natin sa ating sariling buhay, ang pag-aaral ng elemento ng kwento ay napakahalaga sa ating pang-araw-araw. Halimbawa na lang sa mga sitwasyong ating nasasaksihan sa ating kapaligiran. Alam natin kung paano ito nangyari, kung sino ang mga involved dito, at kung paano o ano ang pagkakasunod-sunod nito. Maliwanag ba mga bata? Naiintindihan nyo na ba ang ating talakayan? Sure na sure ba? Ayan, kung sure na naiintindihan nyo to, ay maglabas na kayo ng papel at sagutan ang aking inihandang mga gawain. Tapos na ba? Magaling kung tapos na ay maglabas na ng kwaderno at kopyahin naman ninyo ang inyong takda-aralin. Tapos na ba mga bata? Kung tapos na kayo ay magsitayo tayong lahat. Paalam aking mga mag-aaral. Ayan, mag-ingat kayo pag-uwi at magkita-kita tayo ulit